shutdown at checkmate si Carl TZ, tila ba nahirapan talaga ang Team Liquid PH. Pero going para sa drafting na kung saan red side ang pinili ng TLPH, ano kayang mapa? O, di ba? 3 games straight, broken walls ang makikita natin para dito sa Golden Rivalry. So, testingan talaga nung ano bang meta ang ibinaon ng dalawang teams para sa broken walls. Alam mo, tama ka dun ha. Ting, ding, ding, ding. 10 out of 10. Para Isang tama para kay QWERTY. But then again, I think that Khalid is still one of the contested heroes dito sa draft na to. Oh, right. Knowing na dahil nga doon sa hoverboard na meron siya, yung sandboard na meron siya, sobrang maneuverable enough niya para makaikot. Thus, feeling ko siya yung best roam doon sa bagong adjustment, na knowing na yung vision because of the 30 gold and 60 XP, siya yung pinakamabilis na makakakuha nun out of all the roams. Tama. It's the next best roam. Pero ngayon, still Pryo Lancelot. Blue side for Onyx PH. Willing pa rin sila mag-part ways sa Jushin, sa Yisenshin, or technically yung Khalid nga na nababanggit din ni Joshi. So that will open up the question na first 2 picks pa rin ba ng Liquid isang Zushin at Uranus? I mean, yes, it could be still the same. Pero ang magbabago, they have to put some decent crowd control with that. And if, inuna na lang ngayon yung Harith, kinuha nila, plus the Jushin, I guess. And may sinasabi na si Oib, sabi niya, ako naman pre, napagbigyan ka na kanina. Okay. The Jushin Harith, although this is so susceptible against an Esmeralda. So kung kukunin ngayon ng Onyx Philippines yung Esmeralda, although pwede namang counterin ng Uranus or even ng Dyrot yun, pero mahihirapan sila gumalaw if kukunin na ng Onyx ngayon. Ginamit din ni Sanford yung Dyrot nung nakaraan, di ba? So pwedeng lumabas muli dito sa matchup na to, pero open pa yung Kalea, open pa yung Farsa ni Prince. Pwedeng ma-open na naman, pero pwedeng Khalid nga din. Makita natin dito, pero naglabas na rin si Kurt dito ng kanyang signature Phobius, lalong-lalo na they're up against a Harith. Often overlook ngayon sa Project Next na patch natin yung Phobius. Kasi nga nadagdag sa listahan na must ban pag sa red side itong Angela. So for me, magandang timing ito. Even if you get a hero na Esmeralda or sabihin mo mag-Uranus ulit dito si Sanford, okay lang. Kasi meron ng pang-reach din dito sa back lanes. Easy access here for Kirk's Phobius. Actually, I doubt nga if Uranus pa yung kukunin. Baka kunin na yung Khalid at this point. Natanggal na no? Yung option na yun. Khalid or Gatot Katsa. I mean, either of that can answer back. And there goes the Lapu-Lapu, di ba? Dahil sa lumabas na yung match-up doon sa XP lane, safe na okay, kumuha na tayo ng wag na tayo mag-Uranus at all. So that answers yung lack of control na meron nung game number 2 for TLPH, and somehow this is better than what they have nung game number 2. Still removing that Franco and that Lunox, they still believe na Franco yung mga isa sa napupuso ang hero ni JP ngayon, and they're willing to give off the Khalid. So kumbaga yung lapu-lapu ni Sanford dito aside from dive mechanics, nandun pa yung damage. Kasi parang nazo-zone out kanina ni JP yung mga heroes ng Onyx. Ang kaso lang, hindi nila napapatay. Laging nabubuhay yung mga heroes ng Onyx PH. Meanwhile, I love the respect for that Kalea, pati sa isang Franco. Literal na ayaw nilang magpaset dito. Pero anong last ban for Onyx? If they can spot on the Hylos, parang mas okay yun. Kasi I can feel like TLPH will go for that. Magandang angulo, Hylos Jushin, medyo... Yung Yisenshin, hindi na nila pinapansin Oo, hindi naman ganon kataas yung value ng Yisenshin. Considering na nasagot naman na nung Farsa, Phobius and nung Lancelot. So, okay lang na ibigay pa yon for Carl TZ. But I doubt na kukunin pa ulit. Or they can if maglalabas sila ng Hylos sa last pick para mas ma-amplify yung bilis ng re-engagement nila. Okay. So, hindi nga nila pinansin yung Yisenshin, pero mas pinansin nila dito yung Hayabusa na pwede nga sumabay. And you would want a sassy hero here for Carl TZ na pwede umabot sa Farsa. Ito nga yung nagpasakit ng ulo, technically, nung game number 2 natin. So, going back, is it going to be another Yisenshin para dito sa Tailpage? Pero before that, syempre, hero din kay JP ang ating iniisip din dito.
could they go on the route of a support din kung sakali? Kaso baka kapusin sila sa sustain, no? medyo... Fred rin pa si Carl, no? Kaso lang, ang hirap kasi sa Fred rin, eh. Merong Farsa. Di ba? Oo nga Mapupok pala. lang kayo ng mapupok. And even Phobius, I mean, maraming dash yung Fred rin. So, Hirap. ma-amplify mo lang din yung Phobius. Plus, objective guarantee, medyo against sa Lancelot, mahirap. Ang sobrang taas ng conditions to beat. Gatot Katsa. Okay. So, they went for the Gatot Katsa. I mean, tulad naman ng Hylos, it has better crowd control, it has better babad factor. Diba? Pwede mag-revitalize si JP at this point. Dahil pwede niyang talunan yung Farsa, which by the way is the problem ng game number 2. So with the Lapu-Lapu and the Gatot Katsa, yung zone na ginagawa nila the Khalid Uranus kanina, mapapabilis ngayon kasi kayang patayin agad ni Sanford. So parang si Super Prince na naman, yung gusto nilang i-checkmate dito sa laban. Kasi kitang-kita naman natin once Prince is free, lagi siyang nagkakaroon na nakakapag-impose ng malaking threat against his opponents. So ngayon, na for the last 2 picks para sa Onyx PH, wala pang hero si Kelras, just Brusco. There goes the Bruno as well. Okay, sila pala yung iniisip ko na pwede sana dito kay Daddy JP nga na support room. So, with the Matilda playing, parang medyo worry ako sa layer dito ng Onyx PH, to put it that way. Well, we saw this during match number 1, the Matilda Bruno concept. Diba? From AP Bren, and it really is good. You would give a lot of survivability for the Bruno, and also may Phobius ka. Pwede nilang i-replicate yung Esme Matilda kanina na pasok labas na Falling Star Moon na guiding wind. May Phobius ka ngayon na pwede mag-Dark Wave or tumalon inside. Yep. And still, usage for Cartesi for the macro. They have to address that against Onyx Philippines right now. Kasi with that Matilda, hindi ganun kadali na manghuli. So either way, giving this, putting this YSS onto their lineup might strengthen their macro. Mas may split push mechanic din naman to over the other assassins available. And also, yung vision play, kailangan din dito ng TLPH makita kung nasan ba talaga si Super Prince. Kasi din, aside from Prince, since nandiyan na yung Matilda ni Brusco, mas maraming pwedeng surprises na makita tayo dito mula sa Onyx PH. Yung mga combo mula sa isang Matilda together with the other lineup na meron ng Onyx PH. Literal na pwede kasi silang makalamang sa early game pa lamang. Lalong-lalo na Yisun Shin, hindi naman basta-basta kayang pumalag sa isang Lancelot when it comes to objective takedown. So kung titignan mo yung lineup dito ng TLPH Ultimate Dependent, masyadong mataas yung dependency nila sa paggamit ng mga ultimate nila. Level 4 is a must na mabilis para dito sa TLPH. For Onyx Philippines naman on the other side, level 2 Onyx Philippines can go online. Yung guiding wind lang ng Matilda plus yung first skill niya, look at JP earning 60 gold, earning 30 gold and 60 XP doon sa pagkita niya kay Kingdom. Umapaldo agad yung mga roamers natin, just giving vision. Nakikita nila yung kalaban, nakakakuha na sila ng gold. Diba? Mas mayaman pa nga ngayon si JP kaysa kay Carl TZ kasi si Carl, kumukuha pa lang siya ng kanyang buff doon sa purple. At nakikita natin dito how the teams are maximizing yung patch natin ngayon. Literal na nakakita tayo ng mga galawan na pwede niyong kayahin sa rank games. And this is what we're expecting na magkakaroon talaga ng change pagdating sa ikot. Specifically, pating din dito sa mga roamers natin. And looking at it, ngayon pa lang sila sasama sa mid laner sila. And as expected, hindi rin naman overall natin expect yung first blood. Not unless meron pang mag-dedicate ng lalim pagdating sa rotation. Well, wala namang both of these teams naman, yung early game Asim ay na-overcome na nila dahil alam din naman nilang heavily punishable kung mag-overextend ka. If you're the Matilda, I mean, you have the best situation right here kasi kung lalalim ka, may guiding wind ka naman, may dagdag na shield naman yon. But the thing for Brusco is enough na sa kanya na tulungan lang si Super Prince mag-clear dun sa mid lane. Actually, lamang nga ng level kanina si King Kong in compare with Carl TZ. Pero since nakapag level 4 na rin si Carl
Carl, pwedeng maaga tayong makakita ng aksyon. Lalong-lalo na mag-i-spawn na rin naman in a bit yung Turtle. Pero if we're gonna talk about yung 1v1 matchup ng Bruno as well as ng Harit, parang nahihirapan yata si Oheb sa baba. Ramdam natin no? Kaso mamaya, mas magkakaroon naman ng advantage kung sakali si Oheb. Just enough time for Harit to somehow snowball. Pero balik tayo, first Turtle, na kung saan mas expect natin na sasama na din sila Sanford and even Kirk. Positioning the Turtle in a way na mapapakinabangan din yung broken walls. Pero jumping in agad doon sila Sanford. With the Ravens fighter as well. Kaso nga lang yung dive nila ay mag-equalize ba onto our first blood? Mukhang oo. Yes, sir. Carl Easy will still get the first blood. Meanwhile, yung Turtle naman na makukuha nila King Kong. Uy, pero mayroon pa ring laban dito sa gitna. Si Oheb at si Kelra nagpapayaman na agad yung mga gold laners natin. Team Liquid PH, nakita natin na even though nakuhanan sila ng Turtle, kumuha at bumawi sila ng isang kill. Good zone coming in from Kirk. Hindi nakalapit ulit si Carteezy doon sa objective. Pero yung move naman ni Carteezy, sobrang fade away nun. Nagbato lang siya ng Mountain Sucker, yung bangka, tapos umalis na siya. Sa kanya pa yung kill. Parang kumobi, no? Kobe. Kumobi lang literal na hanggang dito sa Land of Dawn, gumagalaw pa rin. Meanwhile, King Kong, maganda yung invasion niya. Nakakuha siya ng orange buff, hindi siya namatay, nakasurvive siya kay Sanford. Oo nga nakita natin dito na numanakaw na rin si King Kong. Gumagawa sila ng one step ahead para mas makalamang dito against a Team Liquid PH. And the good thing is, nakita siya ni Sanford. Ang kaso nga lang hindi naman nila napigilan si King Kong. And the way to stop King Kong is actually go head-to-head against him. Kaso sa ngayon, medyo tricky pa, sneaky pa. Dito si King Kong with his Lancelot. Pero looking closer dito sa minimap natin, mukhang ang gulo natin ipapunta na dito sa gold laners natin. Even JP is reacting that way kasi ramdam niya, okay, mid lane is missing. Parang may nambabadyang ikot para sa Onyx PH. Tahimik tong laban na to if we're gonna compare it sa game number 1 at game number 2. Yes. Diba parang ngayon mas maingat sila sa mga kilos pero sa baba. Okay, dito magsisimula yung konting ingay pero awat muna para sa TLPH. Still, lang pala. hindi nila gusto na magmaasim as you mentioned dahil nga may Matilda anytime soon na pwedeng umawat. Masasayang yung effort ni Ohe pag nag-all-in. Lalong-lalo na magkakaroon na ulit ng Turtle, baka doon na yung simula talaga nung ingay. Kaya na bang pumalag nila Kuya Carlito dyan sa Turtle? Hindi pa ganon kataas yung chance to contest, pero kaya nilang sumabay. Although, yung retrihan ay nakasalalay sa kamay ng kambing at ng beast na si King Kong. Nakasalalay sa kanilang dalawa yon kung sino makaka-retry ng maayos. Pero zone-wise, pareha silang may ability to do so. Sir King Eagle! Okay, nandiyan pa rin naman si King Kong ang makakakuha ng Turtle. Even though there's an intel para sa TLPH na nandito ng mga members ng Super Fam. Pero hindi yata mukha enough ang information na yun. At ngayon sasapat yung advantage na meron ng Onyx PH taking down JP as well. Ngayon si Carteezy naman ang susundan. There's going to be the Dark Wave. Infernal Pursuit para kay Kirk. Carteezy will fall down. At hindi nakakatakot dito para sa Onyx PH na mag-initiate kasi nandyan si Brusco. Nandyan si Brusco na anytime pwedeng isalba ang kanilang mga miyembro, pero ibang klase yung Sigma Retry ni King Kong. Oo, binabanggit pa lang natin na nakasalalay sa kanilang dalawa yung retrihan. It was the LPH na may unang humawak ng Turtle na yun. But because this is a Lancelot, we can argue na isa pa rin ang Lancelot sa best. Naku. Uy, solo kill onto Sanford. And he's also the best when it comes to assassination. Solo kill right on cam. Sobrang sakit na ni King Kong. Partida, Warax pa lamang yan, pero the pressure na binibigay dito ng Onyx PH against Team Liquid, nakikita natin na nahihirapan talaga yung Liquid sa early game. Kumbaga, sasabihin pala natin na one of the best retry combos yung Thorn Roast retry talaga from the Lancelot. So, parang ibibigay mo rin talaga yung lamang when it comes to objective takedowns. But Carteezy is finding a way para makakuha ng objectives, makakuha ng resources. Nakapag-invade siya doon sa kampo ni King Kong, pero hindi pa rin nila na-address yung issue na wala silang magandang target dahil sa ginagawa ni Brusco. Yep, and they could not create the Cavaliers, diba? Kasi nga, hindi pa nila ma-ensure yung magandang positioning na magkaroon sila ng magandang sama-sama. Now, it's all about protecting Oheb as well. Kasi so for now, 0000 pa rin. Pero muntik na mag-zero doon ang HP ni Carl T.
DZ. What a play here for Onyx PH. Di pa nga sila tapos dito kasi lalaban pa rin Sanford against Kirk. Pero since nandyan si Brusco, matik parang wala din namang mangyayari dyan. So nakita natin na alam ng Onyx kung paano ko kontrolin tong laban na to. Yung kakulangan sa crowd control ng Team Liquid, yun ang minamaximize at tinitake advantage nila now that the turtle is up once again. Mukhang hindi na naman makakapag-contest Grabe. ang Team Liquid kasi si Prince na mismo nagzo-zone out ng mga miyembro ng Cavalry. And imagine using the Zaman Force just to escape onto the hands of Super Friends. At ngayon yung Mountain Delikado Shocker si Kendra. gagamitin ni Carl TZ. He knows there's an Si Carl. incoming damage and as well as danger. Pero he can do nothing but stare down. The Super Friends takes him as well. Turtle, take on to Carl TZ. Best of both worlds para sa Onyx PH. Sabi ko, delikado si Kelra, mali, delikado si Carl. Doon sa nangyari na yun, dahil tatlong members ng Onyx Philippines yung nagabang sa kanya, it really is a good pick of coming in from the Super Fam. Yep. Not just that, hindi nila masagot yung ginagawa ni Super Friends na artillery doon sa kanyang feathered airstrike. It is because pinipre-occupy nila si JP at si Sanford, even OHEP Ay, was pwede pa isa. down. Okay, kakasabi ko pa lang Pwede pa. na pwede pa yung isa ngayon na mapipilitan na mag-back away doon sila Sanford. But speaking of Super Friends, what a play, what a position for his feathered airstrike. Tsaka nakikita natin dito, no, hindi nag-aalangan si Kirk mag-initiate, gamitan ng flicker niya kasi alam niyang nandyan naman Yes. si Brusco Oo. para i-save siya. Inside the turret yan, and now ganun na naman yata yung gagawin nila Okay? against Cavalry. Naku, tinamaan ng Darkwave dito si Sanji. Who's Uy, going to naman. chase down. Naalatag yung feathered airstrike pero hindi mamamaximize dito ni Super Friends. Kabilang banda na makakasayaw dito si OHEB. This is what we're talking about. Proper layer na mapagsama-sama yung tamang ingredients. And that's the first time na nakabawi ang TLPH dahil nakita na ni Sanford kung nasan si Super Friends. Kanina kasi ang nangyayari, pinipre-occupy nila si JP na merong ibang kaharap, si Sanford na magamit na agad yung Bravest Fighter para libre na yung feathered airstrike mula kay Super Friends. But the moment na wala pang trabaho sa kamay ni Sanford at that time, nung nakita niya si Super Friends, he was able to dive. At napigilan nila, nakakuha pa nga sila ng kill, naiwan na si Kirk dun sa backlines, na-punish na siya ng members ng TLPH. If this will continue, na ganun yung mangyayari na masagot nila yung feathered airstrike, Ay. tulad niyan, makakapawi sila. Ay ako, okay, medyo nakakatakot na sitwasyon yun. Napakatapang ni Prince kasi wala na... Nagagalaiti, no? Oo, gigil na gigil si Prince. Wala na siyang feathered airstrike, pero nagpaparamdam pa rin siya doon. Pinapakita ni Prince yung presensya niya against Team Liquid. At nakikita natin na kung sabayan, baka kaya nga ng Liquid. Pero laging one step ahead ngayon ang Onyx PH na nakapag-umpisa na nga sila dito sa Lord. At tingnan mo si Kirk, hindi natatakot mag-initiate sa Liquid. Ang laki ng pag-displace dito ng Onyx PH sa mga upcoming or incoming na attack dito para sa TLPH. Oh, Meron na nga yung incoming. Mag-engage si Kirk. Tatanawin na yung for soon. Magandang posisyon para sa feathered airstrike. Nagbabagsakan na ang Cavalry dito. Kiko! Takal na rin si Sanji. Keiko with a double kill. Making it a triple kill. Ngayon si Sanford na lang ang matitira. There's going to be the chase down. Itaas mo na yung kamay mo. Sumuko ka na. Hinahabol ka na nila, Kelra! And that is a clean wipeout na masesecure ng Super Fam. Endable na nga ba ito? Kasi sa ngayon may dala-dala sila ang mga minion wave. Triple Dark Wave coming from Kirk. Yes, Enough Oheb. para kunin yata ang Game 3. Okay? Enough pa naman yung oras. Hindi pa naman ganun katagal yung death timers. Pero may second wave of headache para sa TLPH dahil mamarcha ang Lord sa bandang baba at nakabutas pa ng base ang Onyx PH. Literal na nahihirapan ngayon ng Cavalry kasi paulit-ulit nagpapakita aray ko. dito ang Super Fam. Literal na pinapakita lang nila yung presensya nila. Si King Kong na mismo yung tumatahi dito and si JP na force yung ulti niya para lang mabuhay at kailangan pa munang dumepensa dito ng Liquid. Literal, hindi nila kayang sabayan ngayon ang Super Fam. Onyx Philippines, they can still go for another round. Pag nag-up yung feathered airstrike yung Super Friends, another go time para sa Onyx Philippines. And yun yung plano. The third top lane, yun ang magiging target. Grabe talaga yung mga dark wave attack dito na nanggagaling kay Kirk. Kung kaya naman for TLPH, yung sudden change sa ganong posisyon ay everything talaga. Especially building up the momentum para sana kay OHEB. But still, hindi pa naman na-eliminate ang condition
sitwasyon, pero hindi natin madedenay ng Onyx talagang may advantage sa sitwasyon na to. Lalong-lalo na nga yung mga initiations dito ng Onyx, especially in the presence of Brusco sa Matilda na yan. Dagdag ko pa yung feathered airstrike na yan na mismo yung nagsisimula ng mga laban. Okay, kakasabi pa lang natin. At ngayon, nagsisimula pa rin yung laban para kay JP. AOG out. Hindi kinakaya ng combinations even when revitalize yung Babad. At si Kelras, well, grabe yung katapang niya dito dahil may guiding wind na naman na pang-awat. Ito naman kasi si Brusco. Yun nga. Yun yung idea ng Onyx Philippines. Lahat kayo pwedeng magmalalim. Lahat kayo pwedeng mag-asim dahil nandyan naman si Brusco. Kung meron pang maiipit, ang pinaka-prayo niya, si Kelra. Sige, kung maiipit ka man, ikaw yung pumindot ng guiding wind. And doon napapatunayan na communicated well yung paggamit nila ng Matilda kasi alam nila kung sino yung gagamit every single time. Knowing na ginagamit pa ni Brusco yung kanyang circling eagle to engage. Diba? Makakapasok sila na makakapasok doon sa backlines targeting even the Harith, even Carl Tizzy. That's why they're having a hard time na lumaban doon sa team fight na binubuo ng Onyx Philippines. At ngayon na magkakaroon ng Lord, nakita naman natin na bago mag-proceed ang Super Fam dyan sa Lord, nag-push pa sila sa baba. Since merong Matilda, ang bilis lang nilang makakaabot dyan sa Lord. Pero lalaban ba dito ang Team Liquid? Mukhang ang sagot ay hindi kasi nandun sa may bandang ibaba si Carl Tizzy. Mukhang ang gagawin na lamang nila dito kakaibang depensa kasi pwede at kaya na ba tong tapusin ng Onyx PH? If ever man, ay pwede pa rin naman dumepensa. Vice versa for Onyx PH, it could be endable kung sakaling may mapita sila. Isa o dalawa ang condition para dito sa TLPH. Alam mo, medyo leaning towards sa miracle na yung win condition ng TLPH. Kapag gumawa ng mala-impactong play si Carl Tizzy at si Oheb, yun yung kapag nabigyan lang din sila ng kalayaan na mag-Zaman Force na gumalaw at pumalo sa mga members ng Onyx Philippines, that could be a win condition. Pero kung mauubos yung resource nila just to defend, it could be hard. Yep, and considering na incoming na on all lanes ang atake ng Onyx PH Lord, problema rin nila pero may King Kong sa harap. Nag-aabang na pwede targetin. JP nangangaray, revitalize na activate na rin. Perfect position para sa kanya better desig dito kay Super Prince Kela with a double kill. This might be it as Onyx PH slowly turns down. Wipe out the maniac for Kela, finishing off game number 3. At sa muling pagtatagpo sa Golden Rivalry, mananaig pa rin ang Super Fam. Mananaig pa rin ang Onyx PH. Ibang klase yung pinapakita nilang galawan dito. Sobrang linis at systematic na mga galawan. Very wonderful display of how the Matilda, Phobius, Bruno works. Top it all off with King Kong's place and even yung zoning and yung damage na magmumula kay Super Prince. Really is a super fab moment for Onyx Philippines. Naging oras na nga para maselyuhan ang panghuling series natin sa araw na ito. A super fan triple header Saturday at hindi naman tayo nabigo dahil siksik liglig ang mga highlight plays na ating mga nasaksihan. Props pa rin of course sa Team Liquid. Nakita natin yung triple marksman setup nila kanina. Gumana. Pero nung Game 2 and Game 3, nakita natin na checkmate sila dito ng Super Fam. And really excited to hear ano yung thoughts ng Onyx dito, especially sa bagong patch natin. Parang alam nila kung paano pagaganahin at kung ano yung mga heroes na pipiliin. So kung excited na ako, pili ko excited na rin kayo. Tara, samahan natin ang Onyx PH. Sonics, I want to hear you. What time is it? Here are your winners, Onyx Philippines! My goodness, it went all 3 games. I just want to know, first off, Kelra. Kelra, hello? Man, congratulations not only with this victory, pero dahil nalabas na yung Onyx skin and of course the finals MVP skin. Kukuha ba ang lahat? Kukuha lahat? Nakakuha na ba? Nakakuha na, hindi pa. Sino hindi pa? Bibigyan ko. Ay! Ayun na. Naka-live yun Naklip ka na nila, Kelra. Bye. Joke lang. Pero I want to know more about that kasi those are some of your biggest wins para sa ngayon. Gusto ko malaman, how does it feel to have your personal skin na nandun sa laro mismo? Just like what you said in the interview before. Sobrang happy kasi kumbaga yung skin na yun, hindi na mabubura sa ML Parang forever na siya nandyan.
Kaya sobrang happy ko. Always immortalized, and that is what Keller is all about. And meron pang isa na may signature hero na lumabas din ngayon, King Kong! Ready na siya, may mic na siya. Oo nga eh. Ano nararamdaman mo ngayon na lumabas yung skin nyo and today din na nanalo kayo? About sa skin, na-feel ko, I feel so Sigma. Oy! Asan ba? Asan yung Patingin nga, jawline? paano ba yung Sigma pose? Wow! Grabe naman talaga ang mga fans mo, King Kong. Viewing God. And bukod doon sa skin, meron kami mga napapanood na videos nyo ni Keller. Ang galing nyo mag-acting, ha? Oo. Paano ba yung sample nun? Acting tips, I wanna know more about it. Ano bang, saan mo ba nahugot ang inspirasyon mo to make that happen? Anong peg mo? Anong inspirasyon mo para magawa mo yung acting na ganun? Daniel Padilla daw, sabi ni Coach. Pero babae, ay, pwede. Oy. Next pose. Next pose. Ay, pwede. Very Okay. flexible artist pala to si Keller, ha? I like it, I like it. Pero going back to this game naman tayo. Team Liquid Philippines, you guys have been, consistently battling against each other. Ano bang nag-iba sa laban nyo ngayon with TLPH dahil sa patch? Ano bang nag-iba sa laban nyo ngayon with them? Siguro mas nakapag-prepare lang siguro kami. Kaya kami nanalo this game and mas na pag-aralan siguro namin yung patch. Love the idea. And now, sobrang daming mga tao ngayon. Full house na naman ang MPL Arena. What do you wanna say sa lahat ng fans na nandito ngayon, King Kong? Sa lahat ng fans ng Onyx, tsaka fans ng Team Liquid, thank you so much sa pagpunta. Sana nag-enjoy ang lahat. And they obviously enjoyed dahil nakuha nyo ang panalo. Once again, please give it up for Team Onyx Philippines! Ano ba yan? I managed to almost get it quite right again. What a performance coming in from Onyx Philippines. This team really showcased what it is all about kontra sa Golden Rivalry. And this time, they did it again. Laban sa Team Liquid Philippines. Noong unang round, second round, nagkaharap sila. Successful ang run ng Onyx Philippines. I mean, I have to say that there's gonna be a lot of stories na papapag-usapan ng ating mga casters. So we're throwing it back to you. Maraming salamat, Hans and Odin. And again, congrats sa Onyx PH. Aside from the victory, yung panalo, ay yung skin na meron sila. Tama naman, di ba? What a day to be a super fam. Indeed, victory, 2 skins in a day na na-release and as well as sweeping off, or hindi naman super sweep, getting a reverse sweep laban dito sa TLPH. I call it Fuse. Kasi Bakit? reverse na sweep. Fuse. Tama. Anyway, pag-usapan natin ang naging MVP ng laban na yun. No other than the Kirkitek. Para sa kanyang Povius, crucial dark waves na nakita natin mula sa kanya, and it is the zone, the control that Onyx PH needed para kunin yung panalo during that game number 3. It is again a YSS for Carl TZ. Alam naman natin yung threat kapag yung kambing o yung goat ay nandoon sa objective pit. Laging mataas yung retribution chance na pwede niyang makuha, but because of this man, napigilan at napilitan ang Team Liquid Philippines na i-give up yung mga crucial objectives doon sa laban. Not just that, backed up with Brusco. Every single one of them again has the luxury na magmalalim at magmaasim dahil sa ginagawa ni Brusco. Oo, tsaka parang kahit sino na maging delikado man or maging malalim, Brusco is there, present to the rescue. At ang maganda pa, yung pinointat mo nga rin kanina, na parang ibibigay nila yung pindot dun sa guiding wind kay Kelra. If si Kelra man yung maging malalim, pero hindi natin nakitang ganoon dito sa game. Ang paulit-ulit na lumalalim at paulit-ulit na nag-zone at mahirap talaga dito sa side ng Team Liquid, yung initiations ni Kirk, paulit-ulitan. Tapos may follow-up pang Feather Dare Strike. Tapos aatras, mag-guiding with si Bruiser ngayon naging somewhat savior din di ba? Para dito sa Onyx PH. And you mentioned nga that it all took
some time and effort nga to pursue dong Phobius here for Kirk and nag-pay off ng sobra. Kahit yung ngiti niya dito, nagre-reflect heavily yung kanilang lamang laban sa TLPH. Yung moment na nakita natin kanina, yun sana yung magiging turnaround play ng TLPH. Nahuli sila ng feathered airstrike, makakatakas na sana sila, but because of Kirk, naiwan sila doon sa boundary, sa kaduluduluhan na range ng feathered airstrike, and that's what happened during that game. A lot of things, a lot of initiations came from Kirk. Siya nga yung default na pumipindot lagi ng guiding wind. Kapag wala si Kelra na malalim, siya lang yung may karapatan na pumindot noon every single time. So, si Brusco, from being bruiser, naging cruiser for Onyx Philippines. Kaya nga sabi ni Brusco dito, pwede na pumindot sa guiding wind yung may case sa pangalan. Kasi Super Friends, hindi niya pinipindot. Tama. Lahat sila may case. Siya wala, pati si Brusco. Kasi K lang para sa kanya na hindi na pindutin kasi malaya na siya ngayon. 'Di ba? Na kung saan nakita nga natin na literal na pinahirapan din ni Super Friends dito ang Liquid to the point na 3 kills lang ang nakuha dito ng Liquid. And yung masabi nating 3 kills na yon okay na okay pa sa totoo lang for Onyx. Tapos hindi pa napunta ever yung isang kill na yon kay Oheb. That's a 0-3-1 para sa Harith niya. And one of the main reasons why lugi siya doon sa matchup ng Bruno. Naka-master assassin po si Kelra, by the way. So technically, kung hindi gagalawin ng TLPH ng Onyx Philippines yung matchup doon sa gold lane, if it stays just like what is happening for the first minutes, malulugi talaga si Oheb. Having just a 7.86 compared to an 11.75k gold lead. That's roughly 4k gold lead na meron itong si Kelra against Oheb. So technically, sobrang farmed up, sobrang laki ng ininvest ni Kelra doon sa early game and mid game, up to a point na kahit matalo o mamatay man siya, which is by the way hindi nangyari doon sa game na yon. If ever mamatay man siya ng isang beses doon sa late game, iindahin lang niya, wala lang dahil marami siyang huhugutin doon sa ginamit niya ng early game. Oo, kasi isang item na lang yung kulang bago siya mag-lock item. Meanwhile si Oheb dalawa pa, 'di ba? And hindi natin nga nakita na sabayang teamfight talaga. And aside from Sanford na paulit-ulit hinahanap si Super Friends, again hindi lamang kasi si Prince yung problema dito sa Onyx PH. Literal, na for game number 2 and game number 3, pinaramdam ng Onyx PH yung taste of your own medicine sa Liquid. Yes, and knowing na naka-broken walls pa tayo, hindi na nga kinailangan ng Onyx Philippines na dumaan doon sa broken walls dahil doon sa access nila with the Matilda. Lahat ng yan kayang tumagos basta makakapindot o makakadash away doon sa guiding wind na meron ng isang Matilda. Grabe no, yung nakita natin performance dito ng dalawang teams. Especially, ang naging carry pa pala natin si Super Friends. And again, walang iba kundi ang BPI rich guy natin na si Sigma Jungler, si King Kong, na pinakita naman niya yung Sigma pose kanina. 'Di ba? Literal na para dito sa game na to, yun yung rason kung bakit first pick priority pa rin for Onyx PH yung Lancelot. If I'm not mistaken, at around 11